Praise the Lord. So, just during that offertory, ni-chat si Brad Vic na ko, di siya kadayon kaya na-trap siya sa baha. Okay. Ako tong siyang gi-advisean nga, butangin lang nagpalaba di mong sakyanan kaya ron makalupad ka. Praise the Lord. Sige lang, kaya ragyapon kayo. What he prepared for us was entitled, Don't Bury Your Blessings, Be Bold for the Lord. For God, all right, sorry. Don't bury your blessings, be bold for God. And he took that from the Gospel of Matthew chapter 25. So, since I haven't read his slide, sige, pag-anghel na lang. Ay na lang pagtao kay spiritual ra man gyud kay importante nimo. Kanang duha, importante na. God showered us with spiritual and material blessings. He is the creator of all those things. Now, when you say don't bury, meaning there are blessings that God gave us that we should make use of. Sama itong nakita sa presentation ganina ba? Power kayo. Sa tinuod lang, touch kayo ba? Bugat kayo ang gisulti bitaw? Bugat kayo ang linya ba? Bugat kayo? Limang ka ng labaw sa tanan, nadungog na ko ang kahilom. Wa mo malipong, ana. Bugat kayo ba? Tanong ko, yawa, no? Nabi ko mga deafening silence. Mga makabungog nga kahilom nga not really out of peace ba, but out of great sadness and trouble. Na may tabo, mutabo na hinuon ang ato ang sadness, ato ang mga bati nga circumstances, mutabon nga ang mga gihatag ni Lord rin nato, dili maka-work out. Supposed to be, mo work out si God rin nato. Ganahan siya mulihok rin nato, di siya kalihok. Mangutaan na ako ninyo. What is the greatest obstacle to the working of the Holy Spirit? Ang pinakagrabe nga makapugong sa lihok sa Holy Spirit diha nimo nga makaingon ka gibury nimo, gilubong nimo ang blessings Ginoo, gipugna nimo nga ang blessings sa Ginoo mo lihok. Mo ni pinakadako nga obstacle. Diba kung naglisod mo sa itubag, pero kay bawo mo unsa ni, wala mo kay bawo nga mao day na greatest obstacle to the work of the Holy Spirit, to the working of the Holy Spirit. Diba mo unsa? Dili ni hinimo nako. I've learned this from Padre Pio. You know Padre Pio? Saint Padre Pio, the greatest, gitawag siya, the greatest mystic of the 20th century. Itong pare nga na ay stigmata. Samad sa itong Ginoo ba? Ang tawag na stigmata. Sa walang kaybaw. Kaya sa una, gusto ko kaybaw unsam na stigmata. Matagtiki, ramay akong naibawan. Kanang naay samad sa ni Jesus sa iyang body, tawag na stigmata. Ingon si Padre Pio, sadness prevents the Holy Spirit to work in you. It is sadness. Kanadayang sadness, maunay mo lubong sa mga blessings nga gihatag ni Lord. Nga imbes magamit ka ni Lord, dili na lang kay natabunan man kas imuhang kasakit. Sa imong sadness ba, ay ingon ani ram gyud ko. Ingon ani ram gyud niya mong pamilya. Kanang puong pa ni Brad Bo Sanchez, mediocrity. Mediocre na ka ba? Inani ram gyud ko. Sadness na siya nga nitabon diha nimo. Lahi nang nasad ka o lahi nang kanang nasakitan ra ka, kining sadness in the strictest sense gyud. Nga kanang deep spiritual sorrow ba nga to the point nga di nakakalihok. Wala na kanilihok ba? Wala na kay gibuhat nga concern tungod sa imuhang sadness. Ngano man nga sa presentation ganina, ang mama nga supposed to be a lover of music, nawala man siya sa iyang passion. She was overtaken by sa iyang bana. To ang bana niya mo source sa iyang sadness. Ang bottom line atong tanan, no, kay mong tanawon, nganong na-bury ang ilang blessing, they were all saddened by the circumstances. They were all saddened. Now, di na nun kakita ba? Whereas kung if you have this joy of the Lord, dili joy to the world, if you have this joy of the Lord,
you will be able to see the path by which you should take. Makita nimo ba? Kay, siyempre, malipayon man ka. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang problema kay nawa ang masaya, tunay na rin habilin. Ito ang tunay na buhay. Kasakit. Karon ata dias problem burying. Kani. Unsaon man nato para makalingkawas ta? Dili ra ang sadness may obstacle ha. There are many obstacles by which the blessings of God are buried. Nga dili kalihok si God. There are so many. But just that thing at ako ang gi-emphasize sa inyo ha. Basta makaingon ka, sadness ra day ang obstacle. Apil sa to imong bana. Dari joke ra. Sadness ra. Hasta ang asawa po na. There are so many obstacles. Pero usa lang na siya. Karon unsaon man tani aron nga makalingkawas ta? Kay dili madinay daghan na to nga nangalubong na ang mga blessings ni Lord. Natabunan na 6 feet below the ground. Standing 365 kilometers per hour. Nangalubong na ang blessings ni Lord. Unsaon man tani aron nato ning makuykuyan og balik? Sabot mo makuykuyan, makubkuban, atong makautan og balik ba nga makalihok na ang blessings ni Lord. What is supposed to be the antidote of sadness? Ngayon ka mo katawa lang kag galit. Way rason, di ba? Magkatawa lang gyud ko bisag sa tong ingon ni Marge ganina. Kapoy nag-smile ngay ang reality. Saddened man gyud ka. Kapoy nag-smile kay fake man ang akong smile. Ang akong heart puno man og sadness. Kapoy na kay nang fake na smile Kapoy. Unsa man gyud antidote ani? Dili man nato ni di magkakaingon nga ang tawo nga sad imong ingnon para mahimo siyang joyful. Mga lang kaniya, don't be sad. So mahimo ni di na ko sad. Don't be sad. Di man automatic. You can't just undone things. Or you can just simply erase the fact that you're really saddened by the circumstances of your life. So what is the best antidote to that? Gitudlo ni Lord. In fact, na-experience nis mga apostles. Na-experience nila. Ako nang iklarohon ninyo ron. Honest gospel. Gitudlo ni Lord ang best antidote sa tanang obstacles nga di kalihok ang God, ang Holy Spirit dire nato. Makalihok ang Holy Spirit kung naata ni nga antidote. And this is, I think, the greatest blessing atong nadawat sa atong life. The blessing of faith. Kuha ninyo? Because we have faith. Kung ang aturang self atong tan-awon, di makaya. Kaya? Di makaya. Nganong di man ta makaingon nga, di makaya. Nganong makaingon man di makaya, tungod kay, di na to makita ang future. Ginagmay ra atong makita ba? Mutang gi-liken ta sa mga karniro, short vision. Short vision. Mao nang karniro gamay ra ang iyang vision. Gawas lang kung nakasuot siya og ionized. Mubo ra og vision ang mga karniro. Mo na kita. Mo di ta kakita sa mas layo ba? Nya tungod kay di na to makita, mahadlok ta. Mahadlok ta. Unsa may makapawa sa tong kahadlok, unsa may makapawa sa tong sadness and fear? Walain, faith. Kay bisag di ta kakita sa future, we are aware and we trust the one who sees the future. Di na ko makaya, pero ang atong gisaligan, kaya man tanan. Kaya tanan bala ginagmay ra na. Ang essence of faith is not so much that you see, but it's that you trust in God even if you don't see. Mabito na sa Psalm 119 verse 105. Familiar kita ni kay kanta-kanta man is mga pipila ka mga simbahan. Ato ang puning kantahon. Labi na before sa mabasa gospel. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Faith and trust in the word of God. Unya unsa ingon sa Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet. Unsa man ang lamp? Nganong umingon to, thy word is the flashlight unto my path. Layo ta kay tog pananaw. Awa ma'am goy flashlight pag suwat sa Psalm. Flashlight. Anong lamp man? Kuan lang dato kanang sulo. Nang dako kay nga sulo ba hayag kayo. Anong lamp man gyud gamay ra kag makita. Gamay ra kag makita. But then you keep going because you trust the one who sees everything. Ganta mong illustration. Unsay illustration ani? Diha usa ka sunog nga nahitabo. Sunog ba?
Kasabot magsunog, mga bata. So may in English sa sunog. Kayom ng fire. Basta kay nay nasunog. Nay nasunog nga balay. Nya ang ilang balay doon nay second floor. Doon nay second floor lang balay. Karon ang balay nga nasunog, sa wa pag to ingon nga nasunog nga naugdaw diretso, mag-aso pa man na. Grabe kayong aso ba? Unya, di nakakakita ang nay bata dito nga na-trap sa sunog sa babaw. Katong bata nga nabiyaan siya ba dito? Na-trap siya, di na siya kakita. Sakit naman kayang mata kay tungkol sa aso ba? Halang kayong aso. Halang kayong aso. Tungkol kini siya kakita, nagsigisig karaw-karaw ba? Hasam ko mugawas ani. Niyang papa ni abot, uli gikas trabaho kay kabalita nga nasunog ilaha dali-dali. Pero di na siya pasudlon. Gikural naman kay pasirit ang mga bombero dito kay nagkayon man sa ubos. Ang anak iyang gisinggitan. Yung bata, sige magsyagit dito. Sige ngagtabang ba? Pagkadungog niya stingog siyang papa, naminaw rin siya siyang papa. Gingnan siya siyang papa, nak, di magkakakita, sunda lang ko siya kung isulti ni mo. Kay nagtanaw mi mo dire. Kasabot ko asa kadapit. So instructionan siya ana dire, turn left, move forward a little bit. Tanang instruction ni papa gisunod ra niya. Buwa na siya kakita. Nag-follow ra siya sa tingog sa iyang papa. Pero namin second floor. Siya pa. So mo forward pa ko, ayaw na kay mahug ka. Huwata ko. Ang papa nas ubos. Insulti na ko nimo nagsunda lang. Inigyon ako ambak. Sa uon rati ka. Niambak ang bata, gisaw siyang papa. Naluwas siya. Ngano naluwas man siya? Kaya nakita niyang dan? Naminaw siya stingog siyang papa. Muna illustration of faith. Naminaw ta sa instruction nga gihatag ni Lord. Naminaw ta sa iyang tingog. Nagsunod ta sa gisulti ni Lord. Bisag wa kakakita sa future. May problema ka, saon man ako na akong mga finances. Follow the commandments of God. Sunda lang ang instruction ni Lord. Siya na'y bahala mo sao ni mo. Basag asa pa ka mahagbong diha. Siya na'y bahala mo sao ni mo. Muna'y one of the greatest illustration of faith. Pero doon ay biblical illustration. Kaya ka na, kukuar ng istorya. Pero sa di pa tayo as biblical illustration, there are so many things that we should believe. Worth believing for. Ano mga butang nga worth believing ba? Number one, not only those instructions given by God, but the promises of Jesus. Naman siya gi-promise God. What's the meaning sa faith? Ingon si St. Augustine. Faith is to believe what we do not see. And the reward of that faith is to see what we believe. Okay? Na-promise niya ang reward mo na gi-promise ni Lord. Nga ito nang maangkon. Di habi tayo usa ka babae nga nag-labor. Nasultian na ba tamo ni? Wala pa. Katong babae ba nga usa nang mga anak labor may tawagan na no? Ang Labor Day. Ting anak ng adlaw, Labor Day. Di babae nga nag-labor ba? Karon maglisod gyud siya og panganak, maglisod og gawas ang bata ba? Nga mga doktor nana sa last part ba nga basig mo ingon na sila nga isesaryan na. Pero ang mama di mo gisig nama cesarean ba? Pero saon gini nga di mo gini mo gawas ning bata. Pila na ka mga expert nga mga doktor ba? Mga batanon nga doktor di gyud sila kapaanak. Was light choice, kaya di man sila kapaanak, gitawag nila tong kinakaraanan nga doktor dito. Veterano ba, hidara na. Yung tong doktor nga, tigwang-tigawang, sayon ra kay na paanak ko na eh. Sila, hilasa ko nini, magiru. Ang kay dugay na siya dito. Sige ko na ba, ikaw ko na paanak dito kay kami, huwag mi ka paanak, anak. Gisuod dito, kadiyot ra kayo. Ang doktor nga tiguwang ba? Kadiyot ra kayo. Gawas diritsong bata, eh. Nahibuong sila ba? Mga bataan nga doktor, kami galisol mi. Sige, gawas man ritson, napaanak man niya ritson, ngutana sila. Giyon sa manimo, dok nga, napaanak man nimo dayon. Siya ka magid, wag mo kay bawas trend ron panahon na. Sayon ra kayo? Giyon sa manimo ba? Gihunghungan ra na akong bata. Pagdali gawas diya kay palitan ti kag iPhone. nilangoy ang bata, ay magkapalitag iPhone. iPhone regi promise. Langoy siya, bahala gawa siya nakita. Gawas. Ang punto ba, kitang mga tao ba, mubuhat kita og maayo with all our might, ihatag na tanan natong effort, ang gi-promise, material ra. Ihurot nimo imong effort for a promise that fades.
Muna ingon ni San Pablo ba nga, athletes run for a crown of leaves that fades and wither. Mo promise gani og material ala, effort jug maayo. Tagaan kag 100,000 na imong sweldo monthly. Kugihan kay trabaho. Grabe kay effort ako nung kay sweldo. Pero ang gi-promise ni Lord is beyond any material things nga atong madawat. He promised us eternal life that is beyond imagination. Munang maglisod sa ta og effort para sa langit, kay mao lagi. Di mo ko na ito ma-imagine. Nga kitang tao, ganahan man natay ma-imagine. Yang gi-promise ni Lord, di ma-imagine, ganahan ka. Ganahan ka, ingnon ti ka ba nga, sige, kung ma-perfect ka sa imong exam, ang akong i-premyo ni mo, kay, di ni mo ma-imagine. Unsam na ba? Di basta ka di ni mo ma-imagine. Di lang sa ron. Basta di ma-imagine. Munang maglisod ta. Pero ginanglan ta mo trust sa gisulti ni Lord. We need to have faith. Kaya mo ni antidote sa tanan nga nipugong nga supposed to be lihok sa Holy Spirit dira na to. Supposed to be all things would be possible for us. Alang sa tao nga nay pagtuo, kaniya, basi masyak mo. A man who has faith doesn't get sick. A man who has faith does not become poor. Kana kaunsa day mi mga faith ani kay puro mami nga sakit. Puro mami na naglisod mami puro mami nga pobre. Kagi ka pobre. Ang akong gimin diha nga sickness is spiritual sickness. Lahi mo kuning nahil lang ka, although ato ning gigamit similarly, ako lang ning butang nga distinction ang na-healed o na-cured. You can be cured physically. Yeah, God may cure you. But if you have faith, you are always healed. You'll never get sick because you have faith. Healing is not so much about physical. Healing is when you understand the value of suffering. Then you are healed. When you understand that your suffering, your efforts, nga imong gi-exert, ang imong pag-antos ron sa imong sakit nga lawas nun, when you understand the value of that it purifies your soul, then you are healed. Nya, masaw nimo pagkasabot sa value na kung wa kay faith, you need faith. So, to one who has faith, he will never get sick. He will never get sick because you always understand. You understand everything. Kung na kay pagtuo, no, kasabot ka tanan. Mura kag si Boy Genius. Kung na'y Boy Tapang, Boy Genius ka, masabtan mo. Although, dili absolutely nga masabtan mo tanan, but then, relax ra ka ba? Ano man, imo man gisalig sa Ginoo. Imo gisalig sa Ginoo. Wa kay di mahimo. Mahimo nimo tanan kung na kay pagtuo. Di nakuha na nas gospel. Anak ko, mahimo tanan. Kami lagi nami pagtuo, di lagi na mo mahimo tanan. Marcos Kapitulo 9, versikulo 23. Mark 9:23. To one who has faith, or to those who believe, all things are possible. All things are possible to those who believe. Mark chapter 9, verse 23. Mahimo giday tanan. Possible man tanan. Ano sa ni Brad og maghimo kog eroplano nga mudive sila sa dagat niya mulupad pa dong sa mahimo ni. All things that God wants you to do. Kana atong klarohon. Ang tanan nga ipabuhat ni Lord nimo, pinagi sa mga blessings sa iyang gihatag nimo, mabuhat nimo, magamit nimo tanang blessing nga gihatag ni Lord nimo if you have faith in Him. If you trust Him, not on your own understanding. Una pinagaribi pa. Sanang Salmo? Psalm 100. Kabaw mo sana? Trust in Proverbs ba na? Kalimot, minong ko. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your... Proverbs 3:5. Okay? Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. And if you have that in your heart, nga ni-trust ka ni Lord, you can do all things. You can do all things. Nya, tanawa, of all the things nga pwede pangayoon sa mga apostles, ang ilang gipangayo ni Lord, dili auto, dili Ferrari, dili house and lot. Dili barko. Lord, gay may barko, bigay, mag-mission ra ba may? Unsa ilang gipangayo, Luke chapter 17 verse 5, Lord, increase our faith. Unsa ilang gipangayo? Increase our faith. Kay kung barko ra ilang gipangayo, tagaan sila sa Ginoo barko, pwede.
Pero they cannot do everything that God wants them to do. Katurang sakay-sakay sa barko nga buhaton nun siguro. Ganun nga yung Lord, increase our faith because the apostles understood that faith makes all things possible for you. Mahimo ni mo tanan. Tanan nga gusto ipabuhat ni Lord ni mo. Nya, ato ning klaro na kung i-define ang faith before ko mo end. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1814, 1814 in the CCC, it says there, faith is the theological virtue by which we believe in God and all that He has said and revealed, and also that which the Holy Church proposes for belief because He is the truth. Tanan nga gisulti ni Lord atong gituhuan, atong gidawat. So it's an assent of the mind. Atong ni yes ka ba namin kag amen pasabot ana ni yes ka nituo ka ni Lord. But our faith as Christians is not merely an intellectual faith nga theory ra ba. Narason una. It's a faith that works. Faith nga naglihok, alive. Buhi, makita nga pagtuo. Sa to pa, visible gyud diri sa ato ang life. It's a living faith. It's a life of faith. And what's the greatest sign that your faith is alive in you? The highest and the greatest work of the Holy Spirit in us is this. Kabaw na mo, ane? Pero nga nasultian pa mo nga kabaw naman mo. Hingon si Ralph Waldo Emerson, we only need someone to inspire us to do the things we already know. Nanglan lang tayo inspire na to para mabuhat na to. Kabaw na mo, ane? This is the greatest sign of faith, and I think the greatest work of the Holy Spirit in us is this. It starts with W and ends with P. Worship. Worship. That's the essence. That's the visible sign that you have faith in God. When you worship God. Not just at some time of the day or at some days of the week, but it's supposed to be a life of worship. Ng imong life, worship is not only when we sing. Worship is life. That your life is a life of worship. Ang tanan nimong gibuhat, tanan nimong actions are all because of God. Why laing rason? You do that because of God. You work because of God. You serve your family because of God. You help others because of God. Wala ganinay because of God, human ra na. It will not lead you to heaven. Human ra na. It's not done out of faith. Mo makaanak ko, ikatuding mga way pagtuos Ginoo niya nagbuhat og maayo, dito maluwas. Dili. In fact, it's a sin. Dili bitsin, dili magic sarap. A sin, yun na. Kanang magbuhat kag maayo nga dili out of faith. Asa na sa Bible na, Roma 14:23. Anything that does not proceed from faith is a sin. Dili bitsin, dili magic sarap. A sin. If it does not proceed from faith. Nya makalimot man ta, kuya. Magtuon ta, di man ta kuno na Ginoo kay na-focus. Okay ra. Ang Ginoo kasabot siya nga malimtanon ta. Basta kay ang imong general intention that your life is a life of worship. Aware na si Lord, ana. But at some moments, kay kinanga ba na to i-remind natong self nga mo posta, Lord, para imo ni. Dili posta, mo posta. Lord, para imo ni. Muhangad sa ka ba? Mo post ka na yung mga moments of pause. Na yung mga moment nga kinanglan ka mo take time to be silent. Lord, para imo ni. Para imo din ni Lord, then I'll do my best doing it. Kuha ninyo? When you always do your best, it's easy for you to see the will of God. When you always do your best, niya ma-fail ka, dili mo yung will ni God. Gibuhat ako kung best. Naghimo ka business diya, you do your best, ma-fail, di mo yung will ni God. Pero ay, sag-surrender. Strive more lang sa, ay lang sag-surrender, kaya di mo na essence of a Christian nga, ma-surrender na yun. There's only one failure in life, to quit. That's the only failure, to quit. If you will not quit, you still have hope and you always have the chance to win. Okay? Di ta mo quit for one reason, because we have faith and we trust in God. Muna the greatest blessing. Akong i-recap ha? Recap na ko. Sige. Before ako i-recap, last na yun ni kayo. Tagaan sa tamog story, biblical story. Di na ako basahon kay madugay ta. Matthew chapter 8 verses 5 to 13. Kay ba mo sa inadi ha? Kay bahaw mo. Wala mo kay bahaw nga Matthew 8 din ha. Matthew chapter 8 verses 5 to 13 is the story of the centurion. Ako nang himuan og kanang poetic story ba. Hindi po ni original nako. Dili nimo inhitabo gis Bible. Nabasahan na ako ni Paulo Coelho
sometimes read as Paulo Coelho. He's a poet, an author, Brazilian, right? The one who wrote The Alchemist. I don't know if you've read that book. Yeah, I've read this in The Alchemist. Dihay usa ka Roman father. Binimog na yung role, no? Officer. Father na siya, father. Roman siya ba? Nasa duha ka anak. Ang iyang usa ka anak, nahimong orator. Ang orator sa una sa Rome, mo ni tigpamakba ba? From the word ora. Ba. Munang ngay oral exam, panutbras yun mo kay mag-oral exam. Check up, exam mo yung ba. Orator siya. Ngayang usa ka anak. Orator sa una, mostly na nila mga abogado, sa lawyers, mga sweetos balaod, tigpamaba, kung may musturya, dili may mukaon, tigpamaba, may mukaon. Orator man siya. So, may musturya, known kayo nga bright, known kayo nga ngilngig manabi. Nya karon na, ang iyang usa ka anak, nilarga. Nganong nilarga, nahimo man siyang Roman soldier. Nilakaw sila ba? Mga soldier, magmalakaw-lakaw na sila kay, sige, may silang panakop sa una. Muna may ilang mission, manakop og manok ba? Manakop og mga lugar ba? Karon, gipadamgo ang maong Roman father, padamgo siya ba, na angel na kingstorya niya? Si Angel Condensada. Angel gyud tinuod na kingstorya niya, giingnan siya sa angel. Story ra ni ha, story ra ni. Dili ni real nga nahitabo, poetic ni, but it's based on something that really happened sa Matthew chapter 8. Karon ang angel niingon sa papa nga, usa sa imong mga anak na siya'y isulti nga dili malimtan sa tanang tao sa kalibutan. Kaning iyang isulti, kanunay ning i-repeat. It will always be remembered and repeat for the rest of the world. Throughout the whole world and until the end of the world. Ingnan tong father. Guess, kinsa sa duha ka anak? Orator, bitong usa, tigpama ba? Di ba? Amo iyang gi-expect, kaning akong anak nga orator mo, gini, ang iyang ipanulti, di ni malimtan, tibuok kalibutan, mahibaw, ano yun niya, until the end of the world, balik-baliko ni, i-remember ni iyang isulti, kay tigpamakba man. Pero, the next day, gipiram ko siya balik sa anghel, gipangutan na siya, tanaw ni mo, kinsas duha. Siya kaning orator. Giingnan siya sa anghel, wrong. Kinsam di ay, katong soldier. Katong yung anak kanay mo sundaw, si mao ba? Unsa din nitabo niya? Nagkita sila ni Jesus of Nazareth. Ingon siya, Lord, one of my servants lay paralyzed at home and is suffering terribly. This is Matthew chapter 8, verses 5 to 13. Ingon si Jesus, do you want me to go there and heal him? Siya, no, Lord. I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word, and my soul, my servant, ayang gisulti. Ato lang imong rog my soul, my servant shall be healed. Ingon si Jesus, I tell you, truly, ayang gisulti ang mga tao, I have not found in Israel such a great faith. Mo to'y greatest expression of faith na lupigan niya mga Israelita. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my servant shall be healed. Basta to, atong isulti, kanang inikalawat na to. Di ba? Masam na pagsulti na to, anak. Only say the word, and my soul shall be healed. Domine non sum denius, ut intre subtectum meum, sed tantum dec verbo, et sanabitur anima mea. Lami kay paminawon sa Latin. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. That is the greatest expression of faith. Ano man, sumede na adiha. Nakita niya nga dili siya worthy. And then on the other side, nakita niya unsa ka powerful si Lord. Tanaw ni mo si mong self, di ka worthy? Don't worry. God will do the healing for you. Just believe that He is too powerful for your problems. Too powerful for your struggles. Kaya na tangtangon ni Lord tanan. Because with faith, all things are possible. Mark 9:23. That's the greatest blessing that we all received. And through that, mag-unlock ang tanang blessings. Mulihok, faith is what unlocks katong mga nangaboring nga gipanglubong nga blessing. Salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. God bless ug maayong gabi.